Part 2. Ano, para Part 2 agad tayo. na naisip para hindi mapagbigyan yan kasi wala na pupuntahan si Presidente Rodrigo Duterte kaya na siya sa kulungan ng Presidente. So ipagpaliban nyo na ngayon kasi hindi pa namin nakikita ang dating Presidente. Buong araw, kahapon, hindi siya nakita dahil di umano siya ay binigyan ng medical examination. So ngayon pa lang, ang problema dito sa ICC ay dati papel bago mo makita. So we have just submitted the form to visit him. Hindi po yan problema, B. Requirement talaga yun. Kayo talaga natututo kayo sa ano eh. Mga shortcut method, o, di ba? Nagkaka-shortcut kayo. Tama yan. Ipagpatuloy nyo yung kaka-shortcut nyo para ma-technical kayo lalo dyan. Di ba? With legal evidence, tapos na technical pa. O, Cora. Go! Para hindi naman kauna-unang beses magkikita sila ni Vice President dito sa hukuman. Ako, I feel strongly that before the hearing, not only I should be able to have access to him as a member of the Council of the Court, but the family should have access to him. So, actually, ang priority ko is to make sure makita muna silang mag-ama. Dahil hindi pa alam ni Presidente na nandito si Vice President. It's not proper naman na hindi alam ng ama na nandito naman. So, I'm more... Huwag kang mag-ano-ano, B. Doon pa nga lang sa... Doon pa nga lang, alam na ni Presidente na hindi pinapasok, di ba? Alam ni Presidente na andyan na yung anak niya. Kayo pa? Come on, Duterte kayo, di ba? Di pa nangyayari na gagawa nyo na agad ng kwento. Gigil ako sa inyo. A family matter, I want them to see each other outside of the court first so they can have a private. Attorney, what do you call the postponement? Is there a legal term for that? Wala naman, it's the same. The procedure is similar to Philippine procedure. Ang difference lang is before it arraignment and before it goes to proper trial, meron tinatawag na confirmation of charges. And in the confirmation of charges, they will establish that there really is probable cause and that there really is reason. But I do not know if I can be registered in time for the hearing today, but in addition to the postponement, if I am recognized today, and I'm not sure yet because we just did all the papers today, I will also bring the issue of the illegality of the arrest of the former president. That should lead to... Talaga? Ito pa yung nakakatawa. Di ba si Medial Dea? Super... ano siya, sa pagmumukha talaga ng ICC na iniligal daw yung wala daw jurisdiction ng ICC and matagal nang wala ang ICC, tapos iniligal daw yung arrest daw kay President Duterte. Talaga, harap-harapan talaga sa amin. Kaya kung ako din naman talaga, mapipikon talaga. B, wala kaming dito, wala kaming image dito na mini-maintain. Tapos, we have different rules. Huwag mong ikukumpara yung domestic nyo dito sa international rule namin at ICC rule namin dito. Diba? Kung ako lang naman, hindi nga ako, kaya kalmado pa yung pagsabi ng ng judge. Diba? Pero kung ako, tapos ako mag-judge dito kay Roque, ano yan? Mag-judge ka, B? Di pwedeng ganyan-ganyan yung mag-judge dito. Ayaw ko ng puro bunganga dito. Bali-balita ko daw, nag-aalo ka daw na maghiwa-hiwalay, magkaroon ng division ang Pilipinas, ha? Ano kaya kung unahin kita? Di ba? Perfect. Kung ako lang naman. Ay, ano yan? Di pwedeng ganyan-ganyan dito, B. Sabi ikaw yung dakilang ngusuan sa inyo. Nasaan si Marika? Di ba? Tapos alam mo, wait lang. Harry Roque. Nasa listahan ka din pala ng may warrant of arrest. Tapos sinong magiging abogado mo? Si Duterte o si Sara? Magpa-accredit muna yan sa ISIS, di ba? Ganon ang gagawin ko talaga. Super check talaga. Kung pwede, kaso nga hindi yan, lang naman yan is hypothetical, diba? Kung ako
tatarahin mo ako dito, girl. Di ba? Ay, walang taray-taray talaga dito. Di pwede yan, ganyan-ganyan. Huwag mo akong ano-ano dito. May mas alam pa kayo sa amin, ha? Alam yung arrest na sinasabi nyo na illegal? Hala, lapit. Gaganon ko. Lapit ka, Roque. Lapit. Lumapit ka. Ito. Di ba? Again, iba yung rules nila, iba sa atin. It will always depend on the country to voluntarily surrender. Di ba? The person in call. Bagong word. Kigil ako sa'yo eh. Ano? Okay na? Rocky. According to... Ay, wag mo ako ma-accord. According dito, B. Accordingan kita dyan. Pinaglalaban mo, human rights lawyer ka, tapos ang sayong i-defend is legally convicted with the crimes against humanity? Ay, talaga, kung ako lang, ipopronounce ko na talaga, yes, convicted yan. We are just doing it for formality. Di ba? Kung ako lang naman. Again, hypothetical, mga DDS na naman dyan. Mga DDS, magpagawa na kayo ng rebulto, di ba? Magpapagawa kayo ng rebultong may ganito. Si Tatay Digong nyo. Yes, he was still my president. I am giving still credit and respect to our former president. However, it's just, mas mabigat kasi yung value nung pighati na nararamdaman, di ba, nung mga nabiktima. And hindi din yun nabigyan ng tamang treatment. Mag-file kayo ng kaso sa amin, which was totally just a joke. Kasi nagpa-file sila. Wala na nga silang lakas ng loob magpa-file eh. Kasi nga automatic, ay, mapapahamak ang mga pulis. Malamang, administrasyon nyo yun eh. Magpa-file sa tingin mo kung yung final na ini kakapahama ko lang naman, asikasuhin ko ba yan? Di ba yan yung mindset ng DDS? Huwag kayong maapektuhan, B. I'm just portraying what you are showing. And that's how you perceive. That's how you see things. Di ba? Walang open-minded na DDS. Kaya nga kayo DDS. Alam mo, hindi tatagal yung DDS magiging terminology magiging terminology din sa mga matitigas ang ulo. Ikaw talaga, napaka-DDS mo. Di ba? Ganyan, sooner or later. Ganyan talaga. Napaka-DDS mo talaga. Pag mong tanong, anong DDS? Di mo alam. DDS, qualified ka ng DDS talaga. Kasi wala kang alam. Ganoon. Ayoko na sa'yo, Roque. Ayaw na kitang pag-ubusan. Ate girl, yan na yung kay Roque ha. Todo na yan.